Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, September 17, 2023. Umiiral nga po ngayon sa ating bansa itong ITCC o yung Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto nga po yan sa may parte ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Kaya asahan po natin na meron tayong mga biglaang pagbuhos ng mga pag-ulan. Maging dito nga po sa may parte ng Mindoro Provinces, meron tayong isolated rain shower. Hanggang dito nga po yan sa may parte ng Luzon. At yung minomonitor naman po nating low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ito po ayon sa European Center ay papasok po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito po as low pressure area dito nga sa may eastern section ng Mindanao, aakyat po yan hanggang dito sa may Bicol region, hanggang sa may Central Luzon. Posible nga po pag andito na yan sa may parte ng Central Luzon, dito po yan magkakaroon ng puwersa at dito po yan posibleng mag-intensify ng tropical depression hanggang sa tropical storm category. At ito po ay dediretso dito sa may parte ng extreme northern Luzon. Ito po yung imomonitor natin kung posible nga po ba itong magkaroon ng landfall scenario or posible ba itong makaapekto dito sa may parte ng northern Luzon at extreme northern Luzon. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga sa advanced weather forecast, bukas, September 18, asahan po natin sa gabi magkakaroon po tayo ng mga pagulan sa Central Luzon hanggang dito po sa may Palawan at Visayas. Pagdating naman po ng September 19, tuloy-tuloy pa rin po magkakaroon tayo ng mga mahina at katamtamang pagulan. At ito nga po yung ITCC o yung Intertropical Convergence Zone, nakapaloob nga po dyan yung low pressure area. Pagdating naman po ng September 20, may mga pag-ulan pa rin po tayo sa may parte ng Bicol region, sa may Visayas. Asahan po natin meron tayong mahina at katamtamang pag-ulan. By September 21, ito nga po yung low pressure area natin ay nasa eastern section na po yan ng Bicol region. At asahan po natin na magkakaroon pa rin po tayo ng mga pag-ulan sa Visayas, Bicol region at maging sa may parte ng Central Luzon. By September 22, yung low pressure area aangat po yan hanggang dito na sa eastern section ng Central Luzon. At pagdating ng September 23, dito nga po dahan-dahan na po yan mag-i-intensify. At dito mapapansin nga po natin na magkakaroon ng mga posibleng malalakas na pagulan ang Central Luzon, Bicol region, maging dito nga po sa parte ng Visayas at ng Palawan. By September 24, ito nga po posible na nga siya maging isang ganap na bagyo. At ito nga po ay nasa eastern section ng Bicol region, bumaba nga po yan ng bahagya. At magkakaroon ng panibagong low pressure area dito naman po sa western section ng bansa. Pagdating naman po ng September 25, dito po umangat nga po yan sa may eastern section ng northern Luzon. At pagdating ng September 26, posible nga umabot po yan ng tropical storm category. At ito nga po magdudulot ng pag-ulan dito nga po sa may parte ng eastern section ng Luzon. At kung mapapansin po natin yung ITCC ay magdudulot din po yan ng pag-ulan dito nga sa may parte ng Visayas at sa may Palawan naman po. Dito mapapansin naman po natin yung posibleng paghatak ng habagat. Kaya kung mapapansin nyo po, meron po tayo pagbugso ng hangin na nanggagaling nga po yan dito sa may parte ng Vietnam. At yung dito naman pong yung ITCC naman ay nanggagaling naman po yan dito yung hangin yan sa may parte ng Australia. At ito naman po yung easterlies. At meron po yung kasunod agad na low pressure area na isa pa po nating imamonitor. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung posibleng sama ng panahon kung saan nga po ba ito makakaapekto dito sa ating bansa. Kaya mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.